Share story lang tayo. Nag-work ako sa isang malaking company but I quit. Because hindi nahihirapan ako dahil sa feel ko hindi siya akma sa akin. Lalo na't 40 na ako. They are on more physical activities. Kailangan na hanap tayo ng trabaho na akma sa edad natin na sa opisina na lang tayo, gagawa ng report. At the same time, yung mga planning, business plan, marketing, advertising, kumbaga yung work na yung mga physical activities, ibigay na lang natin sa mga kabataan, mga new genres. So, hindi ko naman sinasabi na mapili tayo sa trabaho, but at the same time, feel ko na meron talagang tamang trabaho para sa akin, yung aakma sa skills ko. So, at the same time, anyway, may negosyo naman ako, has to be development na lang, planning. So, nag-isip ako ng paraan. Nabasa ko sa isang libro na pag gusto mo makilala ang negosyo mo, you have to go out and do marketing, no? Isang way of paano makilala ang negosyo mo kapag wala ka pang ganong pondo to advertise, kasi minsan may mga advertising, no, may payment. So, do it manually, go out, makilala mo, mag-explore. Yan yung mga way para makilala yung business mo. So, pumunta nga ako sa mga head office kung titignan ko perang bagsakan ng mga frozen goods. Mostly, kilalang mga frozen na yun, no? May tatak branded na yun. So, mahirapan tayong pasukin yun. So, naisip ko na lang paraan is pumunta sa mga opisina kung sino yung mga gusto magpa-deliver. Although nagtatanggap naman ako mga Grab delivery na, may page na, doon na sila magme-message. So, ang hirap pala, no? Ang hirap pala ng trabaho ng marketing. Lalo na kapag wala ka pang sasakyan. So, soon, claim natin yan. So, madali lang kasi mag-market kapag may sasakyan ka na kung saan mo gustong pumunta. Ang bala ko sana pumunta ng Medical City dahil marami mga nag-opisina doon pag break time, no? So, pwede natin silang offeran ng pag-grab. Not only that, sa Meralco, maraming mga kumakain sa labas. At the same time, pag nagpag-grab sila, mas easy way. So, ang dami-daming tumatakbo sa isip ko, no? Hindi ko alam kung paano ko i-jagger yung planning na yon. So, one of the hardest ng isang nagne-negosyo, marketing talaga. Kailangan madiskarte ka kung paano mo i-market yung business mo pagka medyo mahina. Dati hindi ko naman kailangan mag-market talaga kasing dinudumog yung negosyo ko. At dumarating talaga yung matinding pagsubok sa negosyo. Sabi nga nila, pag negosyo, hindi araw-araw Pasko. Darating talaga yung slow sales mo. But at the same time, ang mahalaga nun, hindi ka natutulog. Gumagawa ka ng diskarte or paraan. So, sabi nga nila, ang negosyo is a long run. Is a long run journey. So, yun lang masasabi ko na huwag kang give up. Sabi nga nila, pag may problema, there's a solution. Kumbaga, bilang head, bilang owner, business owner, maraming paraan paano makilala yung business mo. Huwag ka lang magmadali. Kasi naniniwala naman ako kapag ang business, kusa siya, nag-develop ka muna, inalam mo yung pinaka-roots, ano ba ang mga kulang na dapat na i-develop. So, yun lang. Sana may natutunan kayo na madali lang naman talaga ang magnegosyo. Nahihirapan ka lang kasi isa long process. Pero hindi mo mapapansin, no? Hindi mo namamalaya na ang tagal na pala ng negosyo mo, at least nakasurvive ka. Meron nga kasabihan na mas maganda yung matagal, slowly but surely, di ba? Hindi naman sa nagmamadali ka maging success agad sa business mo. Kumbaga, nag-iintay ka ng tamang panahon ng iyong pag-usbong. Yung pag-usbong na yan, siguro dyan na yung magsusunod-sunod. Right now, you've been suffering a lot of trials, yung mga diskarte, paano mo gagawin para umangat yung sales mo. But I do believe na patience is a virtue. Huwag ka lang sumuko. Mahirap naman talaga maging empleyado. One of the reason din na isip ko, ba't ako nag-quit is ang hirap talaga magbiyahe. Although na-enjoy ko naman yung work ko dahil ang saya naman kasama ng mga team mo. Pero yung biyahe ang nakakapagod naman talaga. Hindi lang yun yung iintayin mo, kailan yung sasahod ka. At tagal-tagal mong bibilangin, wala ka ng pera, wala ka ng pamasahe. So, yun lang. Na-share ko lang na ang hirap pala, no? Ang hirap, unlike sa ibang bansa na
wala kang poproblemahin kasi andyan na yung sasakyan. Pagdating mo ng duty, may pagkain na, meron kayong kumbaga supply. So dito talaga sa Pilipinas, dun maramdaman talaga yung pagiging empleyado na mag-iintay ka ng masasakyan. Kailangan magluluto ka ng baon mo kasi kung bibili ka naman, paano makakatipid? So, yun lang yung mga risky na natutunan ko. Yung pagiging negosyante at the same time yung pagiging empleyado. So, wala namang masama eh. Kung saan ka komportable, kung saan ka mas nag-enjoy, at kung saan ka mag-grow. Kasi, ang pinakamahalaga naman dyan kung saan yung sustainable. Nasusupply yung needs mo. Hindi mo kailangan maging mapili sa trabaho. As long as masaya ka. Siguro mas masaya muna ako at the same time mag-focus sa business. Kasi sa tagal ko ng pagiging empleyado for 16 years, sabi ko, bakit hindi ko naman i-try yung mag-grow? So, yun lang. Sana may natutunan kayo sa mini vlog ko. Maraming salamat po.